Welcome to our YouTube channel, the Pillar of the Truth. At ito muli ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayugo na bumabati sa inyo muli ng magandang hapon. Salamat muli sa inyong panahon, sa iyong pagsubaybay sa programang ito. At palagi nating sinasabi, ang philosophy, ang concept ng ating programa ay batay doon sa sinasabi ng Biblia na people are destroyed for lack of knowledge. Kaya nga ang ating philosophy, paniniwala, if you are believing right, you are doing right. Totoo nga naman kasi, kung mali yung paniniwala mo, mali ang ginagawa mo o kaya practice mo. Sabihin na lang natin, kapag mali yung relihiyon mo, mali ang practice mo, mali ang attitude mo. Kahit Kristiyano ka naman, pag hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, kaya nga sabi ng Biblia, huwag tayong magdepende sa sarili nating pag-unawa. Kailangan magdepende pa rin tayo sa kahulugan, yung totoong kahulugan ng salita ng Panginoon. Kaya pag tama yung prinsipyo, tama yung pinapaniwalaan natin, magiging tamang ang karakter natin. Kaya yun ang dahilan na sinasabi pa rin ng Biblia na ye shall know the truth and the truth will set you free. Well, sa hapon na ito, merong hindi naman kasi question ito, kaya lang isang suggestion na kung pwede na i-discuss natin dito sa YouTube ang salitang criticism. At well, sa bagay, ito ay suggestion, pero ang tanong din is that masama ba ang criticism? Well, ano ba kasi ang ibig sabihin ng criticism? Okay, sa pag-aaral kasi, meron namang dalawa na klase ng criticism. Pero, ang meaning kasi, ano ba kasi ang ibig sabihin ng criticism? Siyempre, yung criticism, ang alam ko sa Tagalog, pagpuna. Di ba? Yun ang Tagalog ng criticism, pagpuna. Sa English, criticism is the expression of disapproval of something or someone based on perceived faults or mistakes. Yun po ang ibig sabihin ng criticism. At pangalawa, na ibig sabihin ng criticism ay yung pangalawa na ibig sabihin ng criticism, yung, the analysis and judgment of the merits and faults of literary or artistic work. Yung criticism, ito ay analysis o kaya pagpuna. Ngayon, halimbawa, pag yung mga nag-college, pag nag-college ka at gumawa ka ng term paper mo, pag nag-doctorate ka at gumawa ka ng dissertation mo, meron kang sinasabing critic teacher. Ngayon, yung mga critic teacher na ito, sila yung magpuna. Halimbawa, nasa Amerika ako. Gumawa ako, nag-submit ako ng write-ups, research. Lalong-lalo na sa mga terms, sa mga definitions. Nung tinanong ako ng aking mentor kasi ang tawag pag sa masteral na o doctorate, tinanong ako ng mentor but they also serve as critic. Ngayon, tinanong, where did you get those meaning?
Sabi ko, with the span of years of my studies and listening from other people, I learned those lessons and definitions. Do you think, sabi niya, do you think that the people believe in you when you write an articles and you make your experience, or in other words, you will tell them with the span of years, I learned all of these definitions. Do you think that the people believe in you? Doon ko na-realize, totoo nga naman. Kaya nakita ko, ang sabi nila, mahirap yung gagawa ka ng articles, mahirap yung gagawa ka ng turo na wala kang reference, wala kang ebidensya. Ay siyempre, hindi pa naman ako doktor, ay papaanong maniniwala ang tao sa sinasabi ko? Nag-aaral pa lang sa doctorate. Kaya tama yon. Yung sabi nila na kailangan mo ang referensya. Halimbawa, according to me, the definition of this term is, pagsasabihin mo at hindi ka naman doktor, alam naman nila na hindi ka nagdoktor, siyempre, pag alam ng public, kapag nagdoktor ka, katakot-takot na research, katakot-takot na critics, at katakot-takot na pag-aaral. Siyempre, gagamit ka ng reference. Maaring sasabihin mo na according to the Bible commentary, according to dictionary, according to doctor so-and-so, according to mga ganun ba? At least, meron kang 2 o 3 na referensya na magpapatunay doon sa sinasabi mo. Kasi ang mahirap kasi, yung gumagawa tayo ng sarili nating interpretation. Kung merong scripture sa Biblia, gamitin natin. Number 1 na gamitin natin yung scripture sa Biblia. At matapos na ginamit mo yung scripture, lalo na kung yung scripture hindi naman direct doon sa point na gusto mong establish, gumamit ka ng dictionary, gumamit ka ng Bible commentary, Bible dictionary. Siyempre, alam naman natin ng public na ang sumulot sa Bible commentary at Bible dictionary ay katakot-takot na pag-aaral din ang kanilang ginawa. Minsan, may mga pastor, ako naririnig, may mga preacher, hindi, bahala ng Holy Spirit. At saka isa pa, bahala ng Biblia, kayabangan yun. Pag wala kang respeto sa nakapag-aral, kayabangan yun. Kaya nga minsan, kung sino pa yung walang pinag-aralan, minsan sila pa ang mayabang. Natural kasi yan, kasama yan sa ating pinag-aralan. Kaya lang, wag nating pagpatulan ang mga taong kulang sa pinag-aralan. Kasi, siyempre, may pagkatarantado, minsan kulang sa ethics, minsan kulang rin sa respeto. At least kung nag-aral ka, kasama doon yung marunong kang rumispeto sa tao. Yan ang mataas na pinag-aralan. Marami kang napag-aralan kung paano ka magrespeto ng ibang tao. Pero yung medyo kulang, mas sila pang mayabang. Siyempre, hindi naman ibig sabihin, kapag nag-aral ka nag-aral, ay hindi mo susundin ang banal na espiritu. Alalahanin natin na ang salita ng Diyos, yan ay punong-puno ng grammar. At kung hindi mo alam ang grammar, punong-puno ng story, punong-puno ng figurative words. Kaya kailangan natin yung sinasabing advanced hermeneutics. Kapag siyempre, paano mo nga naman ma-master yung advanced hermeneutics kung hindi ka rin marunong sa logic? Hindi ba ang Biblia may logic din? Alam niyo ang logic ni Apostle Paul? Ito, 2 Corinthians 5:17. Paki-flash nga sa screen. 2 Corinthians 5:17. Paano natin masasabing may logic diyan? Ito ang logic. Therefore, okay, pag gumamit ka ng salitang therefore, may pagka-logic na yan. Ang ibig sabihin ng logic, meron kang reason. Hindi mo sasabihin ang isang bagay na walang reason. Totoo ka naman. Lahat ng tao gumagawa ng bagay, may reason.
Kung sakali na may taong gumagawa ng bagay na hindi niya napag-isipan o kaya ano, ang reason doon, abnormal kasi, kaya niya nagagawa. Ngayon, normal ka, nakagawa ka pa rin ng mali, o kaya may reason din. Bakit mo nagawa yon? Siyempre, tao ka pa rin na may kahinaan. O kaya, yung iba nakagawa ng mali dahil talagang sinasadya. So, may logic. Ang logic dyan, ito. Therefore, if. Tingnan ninyo yung pinag-combine yung therefore at saka if. Sa Tagalog, kung ganon. At kung. Yan. Ang logic dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Ano ang logic? Kung ikaw ay nakay Kristo. Okay, yan ang tingnan ninyo Kung ikaw ay nakay Kristo, kung ganon, ang mangyayari kung ikaw ay nakay Kristo, magiging bagong nilalang ka. Nang ibig sabihin, yung dating ginagawa mo na masama, yung dating mga bisyo mo na masama, yung makamundo na ginagawa mo, wala na. Mawawala na yon. Ngayon, sabi mo, ikaw ay kay Kristo, pero nandyan pa rin yung mga old things sa buhay mo, nandyan pa rin yung mga bisyo, nandyan pa rin yung makamundo. Ay, ang sabi ng Biblia, pass away. Hindi yung pass away na namatay. Oh, namatay na sila, nawala na sila. Ay kung hindi nawala, ang logic doon, wala ka kay Kristo. Yan ang sinasabi nating logic. Kaya sa pagtuturo ng salita ng Diyos, kailangan din natin yung logic. Hindi masama ang logic. Kasi ang logic ay palaging naghahanap ng reason, naghahanap ng katotohanan, bakit nagawa mo ito? Bakit hindi mo ito nagawa? Okay. Kung totoo na ikaw ay nakay Kristo, kung sinabi sana, lahat ng mananampalataya na kay Kristo, isang pangaral yan, isang katotohanan. Pero kapag ginamit yung kung, therefore, if any man be in Christ, may logic dyan. Ibig sabihin, naghahanap yan ng reason at ebidensya. Na kung totoo na ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay magiging bagong nilalang. Hindi naman ibig sabihin na perfecto ka. Nagkakasala pa rin tayo. Pero alam naman ninyo ang gawain ng mundo. Ano ba ang gawain ng mundo? Paglinggo, ang mga tao nasa sabungan, nasa sugalan, nasa disco, nasa dating, nasa outing. Ay siyempre, alam naman natin na yan talaga ang gawain ng mundo. Ngayon, kung totoo na ikaw ay nakay Kristo, bagong nilalang ka, kung bagong nilalang ka, yung mga bisyo, mga kamundo na gawain, nawala na ang mga yon. At kung hindi nawala, logically, baka naman wala ka kay Kristo. So, very clear, na kung ikaw nga talaga ay nakay Kristo, yun ang sinasabi nating logic. Kaya sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, kailangan talaga ang logic. Philosophy, akala kasi natin ang philosophy masama, hindi po. Ang salitang philosophy ay galing sa dalawang Greek words. Philo ay galing sa salitang phileo. Ang ibig sabihin ng phileo, love. Yung sophie, kasi pinag-combine yung dalawang word, phileo at sophia, ginawang philosophy. Nang ibig sabihin, yung sophia, wisdom. Kung ganon, pag sinabi mong philosophy, pagmamahal sa karunungan. Yan ang ibig sabihin. Kaya hindi masama ang philosophy. Pero yung sinasabi natin, kagaya ng example natin noon, isang minibus umakyat sa Baguio, nabitin dahil mahina ang makina siguro. At siyempre, mataas at marami siyang karga.
So medyo nabitin, hindi makaakyat. Kaya ang sabi ng driver sa konduktor, maghanap ka ng kalso. Ang sabi naman ng konduktor, wala ako mahanap na kalso eh. Ang sabi, nagalit yung driver, bilisan mo, gamitin mo ang ulo mo. Kaya ang ginawa niya, yung ulo ang pinagkalso. Logic ba yun? Hindi kabubuhan. Ang ibig sabihin niyan, mababa ang IQ. Gamitin mo ang ulo mo. Ano ba ibig sabihin yun? Mag-isip ka. Yan ang ibig sabihin. May mga tao nga naman talaga na walang logic eh. O kaya may mga tao naman talaga na hindi marunong gumamit ng ulo. Ginagamit nila yung feeling, emosyon. Kaya pag sinabing gamitin mo ang ulo mo, gamitin mo ang pag-iisip mo. Di ba? Kaya, ang ibig sabihin nito, logic, kung totoo nga na ikaw ay na kay Kristo, walang dahilan na hindi mababago ang iyong buhay. O kaya walang dahilan na hindi mawawala ang makamundong bagay. Ay sabi nga sa Biblia, sa 2 Corinthians 5:17, linas natin kanina, very clear. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things were passed away. Yung mga bisyo, makamundo, wala na. Behold, all things are become new. Dati-dati, kaya mong umutang para makapagsugal ka. Dati-dati, para kang mamamatay na hindi manigarilyo. Dati-dati, parang hindi ka para kang mamamatay, I should say, kung hindi ka manigarilyo. Parang hindi ka mabubuhay kung hindi ka makainom ng alak. Pero ngayon, na Kristiyano ka na, ikaw ay anak ng Diyos, para kang hindi mabuhay kung hindi ka pupunta sa church. Parang hindi ka mabuhay kung hindi ka makarinig ng salita ng Diyos. Yun yung pagbabago. Noon, kaya mong mangutang para sa sugal. Kaya mong ibuis ang buhay mo lahat para sa sugal mo. Ngayon, kayang-kaya mong ibuis o kayang-kaya mong ipangako lahat ng kaya mo. Dati-dati, kaya mong umutang para sa sugal. Ngayon, kinakaya mo nang magremedyo para sa pangangailangan ng church o pangangailangan ng mission. Ganyan yung ang pagkakaiba. At noon, parang hindi ka mabuhay kung hindi ka makapagsugal, kung ano-ano dyan makamundo. Ngayon, wala kang ibang iniisip kundi paglilingkod sa Diyos. Parang hindi ka mabuhay na wala kang fellowship sa kapwa Kristiyano at parang hindi ka mabuhay pag hindi ka makapunta sa church. Yon ang pagbabago. Magagawa mo lang ito kung ikaw ay na kay Kristo. Yon ang ibig sabihin ng logic. Kaya, maiksi ang oras natin ngayon at ipagpatuloy natin ang discussion. Bukas, ipagpatuloy natin uli ang ating discussion. Salamat po sa inyong pagkikinig at inuulit ko, sana po i-share nyo ang video ito, i-share nyo ang, anong tawag natin dito? I-share po ninyo yung ating YouTube channel, The Pillar of the Truth, para ito po ay mapakinggan ng iyong mga relatives, mga kaibigan, at sana makatulong din. Ito ay para sa mga Kristiyano rin at sa mga nagsasabing mananampalataya pero wala kang nakikitang pagbabago sa buhay. At ito ay challenge din sa lahat ng inactive sa church. Kaya yun pong isipin natin. At ganon din sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi masama ang philosophy, hindi masama ang logic. Salamat po sa inyong pagkikinig. God bless.